Mga kaibigan, pag-usapan natin itong anomalya ng PhilHealth. Ano ba talagang nangyari nitong pundo na to? Noong April 2024, sa provision sa General Appropriation Act, binigyan ng karapatan ang gobyerno natin sa pamumuno ng pinunong ehekutibo natin, ang presidente natin. Minanduhan niya ang Department of Finance through Secretary Rapricto na gamitin ang excess fund. Ito, sobrang pundo sa PhilHealth na umano ipasok sa Bureau of Treasury para gamitin umano sa mga priority infrastructure project at saka sa mga health facilities, mga pangunahing paggawa ng mga pasilidad para sa pangkalusugan. So yun ang motibo. Itong sinasabi na 89.9 billion na galing sa PhilHealth simula 2021 hanggang 2023. So sa 2021 mayroong pundo na 27.1 billion, sa 2022 24 billion, sa 2023 33.8 billion, kaya umabot ng 89.9 billion. Noong naaprubahan ang umanong plano na i-transfer ang nasabing pundo, nagkaroon ng tatlong bigayan, 3 tranches payout schedule. May 2024 nag-transfer ang PhilHealth sa Bureau of Treasury ng 20 billion. Noong August 2024, 10 billion. At noong October, mayroong 30 billion. So, ang total is 60 billion ang na-transfer as of October, early October. Noong October 29, nag-issue ang Supreme Court ng temporary restraining order to hold the remittance of remaining 29.9 billion. So napa-hold ng Supreme Court ang pag-issue ng 29.9 billion. Noong February 4, 2025, nagkakaroon ng oral argument sa Supreme Court. So pinapatawag yung mga representante ng gobyerno, at noong mga panahon na yon, marami ng mga panawagan na itigil ang usapin. So nagpatawag ngayon ang Supreme Court ng oral argument. Pinagdidebatihan doon sa Korte Suprema ang usapin o yung paglipat ng pundo from PhilHealth to Bureau of Treasury. Ngayon, pinapatawag ng Korte Suprema ang mga representative sa government side, yung mga legal team ng Senate, legal team ng Congress, sa Malacanang si Executive Secretary Lucas Bersamin, at sa PhilHealth si Emanuela Ledesma. At sa petitioner naman, yung mga nagrereklamo na unconstitutional ang hakbang ay nagpunta sila, one sambayan representative
si dating Supreme Court Justice Antonio Carpio, Bayan Muna Representative si Colmenares, at may pinadala din ang Tanyada Law Office. Siguro ito yung mga volunteer ito against crime and corruption. Through their representative, dating Senador Coco Pimentel. So pinagdidebatihan nila doon ang nasabing usapin. So nakabinbin ngayon ang usaping ito sa Korte Suprema.